Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ninyo. First message ninyo is perseverance. First message din ito sa Aries reading. Kaya maaari, no, na may dealings kayo with an Aries or baka meron kayong Aries placement sa iyong chart, no? Kaya eksaktong-sakto parehas yung energy. First card pa lang, no? So, maaari, no, na you are going to embody or you are going to embrace, no, the perseverance sa ngayon. Maaring sa ngayon ipapakita mo yan, i-display mo talaga yung pagsisikap, pagtsatsaga mo, ipapakita mo yan, ano. Kasi maybe kung ano man itong gusto mong ma-achieve, kung ano man itong goal ninyo, parang you are super excited about it, no? You are pretty sure na you are going to to achieve that. Mararating mo ito, no? Mararating mo. Kaya alam mo na kailangan mong magsikap, no? Kaya yun ang gagawin mo. Magsisikap ka, magtsatsaga ka para maabot mo kung ano man ang goal mo na ito. Kaya even though medyo challenging, no? Tatanong ka pa talaga dyan sa mataas. So, challenging ito para sa'yo, pero tignan mo yung mukha niya. Excited, diba? So, kaya it feels like to me na you're going to succeed sa kung ano man ito. You know, kung ano man itong gagawin mo, ano man itong susubukan mong gawin. Kung ano man itong goal mo, pagtatagumpayan mo yan. Mag-iingat lang din kayo, no? At this time, mag-iingat din kayo, extra cautious kayo sa bawat gagawin ninyo. Okay? Kasi there could be some danger, no? May mga maaring injury, yan. Kaya kahit nasaan ka, no? Kahit nasa loob ka ng bahay, 'di ba? Pwede kang magka-injury, kahit lalo na pag nasa labas ka ng bahay, 'di ba? Hindi mo alam kung saan manggagaling ang danger. Kaya mas importante dito na before you start anything or before you go out of the house, 'di ba, lagi nagdadasal. Always call on Archangel Michael, no, to protect you, to keep you safe. Yung mga guardian angels ninyo, always call on them, no, sa bawat bagay na gagawin mo, call on them to protect you and keep you safe. At lalo na kapag lalabas kayo ng bahay. Okay? Kasi kahit nasaan tayo, 'di ba? Pwedeng magkaroon ng danger, pwedeng magkaroon ng injury. Kaya ingat kayo, extra ingat kayo sa ngayon. We have introvert. Ayan, this is parang pinapakita sa iyo dito ng spirit na this is how you are now, no, sa bahay. 'Di ba? Parang wala na kayong oras siguro sa person niyo, wala na kayong oras na alam mo yun, parang kahit kumakain siguro, hindi man lang kayo nakakapag-usap na kasi puro hawak cellphone. 'Di ba? Habang kumakain, nagsa-cellphone. So, baka may mga ganon. Kaya parang ito yung pinapakita sa inyo, 'di ba? Na wala nang masyadong quality time, 'di ba, with your loved ones or the people around you. Kasi maaaring tutok na kayo sa online community. Okay? So that's just a reminder para sa iyo na mas magandang, alam mo yun, magbigay para magbalansehin, no? May panahon kayo sa gadget, may panahon din sa mga tao sa mahal mo. Mga taong mahal mo, okay? So we have apology. Someone is going to say sorry sa iyo. Pwedeng merong mag-apologize, baka yung person mo or mga anak mo or asawa mo, you know, baka mag-apologize sa'yo, no? Kasi yun nga, baka na-realize nila na oo nga, no, wala na akong masyadong oras din para sa iyo, 'di ba? Kaya maaring yun ang ipapagsusorry nila or pwedeng ikaw yun, no? Baka ikaw yung magsusorry sa kanila, yung ganon. So, good luck sa'yo. And that's good, no, na maybe kaya ka magsusorry because you realize something, 'di ba, na maaring maling nagawa or merong pagkukulang, merong shortcomings, no? There is synchronicity rin dito, Taurus, na kanina ko pa nakikita. Pinapakita sa akin ng guides ko. So, I need to relay this. We have angel number dito. This is synchronicity. We have 666. So, that is synchronicity. That is angel number 666. So, baka yung 666 is a significant number sa'yo or pwede rin na yung numbers na yan. Lagi mo ding nakikita.
no? Sa orasan, sa mga plate number, or kung saan man, no? Pwede rin na number 66 as well, no? It's also an angel number 66. Baka significant number din yan para sa'yo. Baka edad mo yan, di ba? Or baka house number ninyo yan. So, yung ganon. So, I suggest, no, pakitignan po ninyo, i-google po ninyo anong ibig sabihin ng angel number 66 and 666 for more guidance. Kasi marami pa kayong mababasa dyan that may resonate with you or that can help you navigate your life sa ngayon. We have wailing 3, reconciliations. Ayan. So, may magsusorry, kaya may magre-reconcile. So, this is really good. Kasi kung sino man dito yung magsusorry, nakahanda rin, ano? Yung taong, kung kanino man mag-apologize, nakahanda rin yung tao na magpatawad na din. So, it's either ikaw yung magpapatawad or ikaw yung hihingin ng tawad. And ang maganda dyan, diba? Bibigyan ninyo yung isa't isa ng pagkakataon muli na makabawi. Diba? Bibigyan ninyo ng pagkakataon ng bawat isa, ang relationship ninyo, na mas ma-improve pa ninyo ito. Kaya magre-reconcile kayo. We have 37, confidence in your magic. Napakaganda. So, this is success, This is success ang naghihintay sa inyo dito because you are really confident about your talents, your skills, your gifts dito. You're very confident about yourself. You pretty much know na yung effort mo na ba nagagawan dito, yung pag-persevere mo, talagang mauuwi yan sa tagumpay. Yan ang napipick up ko dyan. Kaya, good for you, diba? Sige lang, pagsikapan mo lang yan, alright? At mararating mo talaga ang tagumpay. So, we have transmuting pain. There is another synchronicity dito. We have double 2. So, that becomes number 22. And number 22 is a master number. So, pakidagdag po yan, ha? Pakihana po. I-google po ninyo anong ibig sabihin ng master number 22 for more guidance. Okay? So, ngayon din, you are going to transmute pain. So, this is really very good kasi talagang this is going to translate into forgiveness, 'di ba? Kasi siguro tanggap mo na kung ano man ang nangyari, 'di ba? Kung kunyari between you and the person na po pwedeng mag-apologize or ikaw yung mag-apologize sa kanya, tanggap nyo na ito na sitwasyon, kaya parehas kayong handa na, 'di ba, sa pagsisimula ng inyong relationship again. Kasi wala na, sa pagpapatawad ninyo yan, pagpapatawaran ninyo yung sama ng loob ninyo, yung mga sakit na naidulot sa mga puso ninyo. You are choosing to set that aside. You're choosing to leave that behind you. At mag-reconcile kayo, magkaayos at magsimula ng bagong yugto sa anumang klaseng relationship ang meron kayo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.